Dito Sir Iboy pag-usapan po natin yun nga pong about sa job market para sa mga fresh grad or para sa mga Gen Z. Sa inyo sir na tawag nito, analysis or sa inyong data or sa inyong observation, ilang percent po ba Sir Iboy ng Gen Z grad, especially ngayong June, yung nakakakuha ng trabaho within 6 months, versus 5 years ago, sir? And mas mahirap ba o mas madali ngayon ang pumasok sa trabaho, Sir Iboy? Opo sir. Napakagandang katanungan po. Ah, Base po sa aming mga pag-aaral po at analysis, mas mahirap na pong makapasok ngayon sa trabaho as compared po noon. Kasi unang-una po, mas dumarami po sir ang graduates sa ngayon. So kapag mas marami po ang graduates, mas marami po yung employees or applicants, dumarami po sir yung supply sa labor market po natin. Pero bumababa po or mababa pa rin po yung demand for jobs or for recruitments or for work. Kaya yun po sir, nagkakaroon po ng mismatch. Dahil po sa mismatch po na ito, marami po tayong mga fresh grad ang hindi po talaga nakakahanap agad ng trabaho from the date of graduation po up to 6 months. And minsan naman po kapag nakakahanap sila ng work, usually po tinatawag po natin ito sa economics na underemployment dahil hindi po nagmamatch yung kanyang expertise po or degree sa pinasok niya pong trabaho. Ito po yung nakakasad na part. Isa pa po, nagiging threat din po sa ngayon yung AI kasi kadalasan po yung ating mga fresh grads, ang work po na dapat nilang pasukan, yung mga tinatawag po nating entry-level jobs. Pero sa ngayon po, parang nagagawa na po ng AI yung mga trabahong pang entry-level. Kaya ang labanan po ngayon sa ating job market, hindi lang po basta degree, kundi skills din po. Kailangan po talaga malakas po or magaling yung isang applicant pagdating po sa skills as compared po with the degree mismo. At sa bansa naman po natin, alam po natin, mas mahirap po talagang makahanap po ng trabaho, lalo na po sa mga panahon ngayon. And sa estimate ko lamang po, mga 5% lamang po ng mga fresh grad ang makakahanap po ng trabaho mula po sa date of graduation up to 3 months. And mga 10% naman po to 6 months. And then, kakaunti lang po yung may employ dito sa region po natin, sa Bicol region. Siguro po mga 10 to 15% lamang po ng ating mga graduates ang kayang i-accommodate ng Region 5 dahil lahat po yon it's either magigi po silang unemployed o kaya magigi pong underemployed o di kaya po magmamigrate sa NCR o kaya mag-abroad po. So yun muna po sir yung masasabi ko po sa ngayon po. Okay, yun very well said, Sir Iboy. Ito sir, pag-usapan natin itong reality check about sa salary ng mga fresh grad. Para lang sa kaalaman ng lahat sir, especially nung mga nakikinig sa atin ngayon na maybe fresh grad sila or nasa Gen Z, magkano ba sir yung median starting salary ng fresh grad? Halimbawa sa NCR and sa province ngayong 2026. Kaya pa ba nito sir yung cost of living, halimbawa sa rent, loan, pagkain, and so on and so forth, Sir Iboy? Napakagandang katanungan po sir. Sa totoo lang po, hindi po sapat talaga yung sahod sa entry level man po or kahit minsan nga po kahit sa advanced level. Nagkukulang pa din po yung sahod. Relatively po sir, mas mababa po yung sahod dito po sa probinsya or sa region po natin as compared with the NCR for entry level. Yung entry level salary po, yung median po nito, nagdidepende din po ito sa kung saang industry po yung pinasok po ng isang applicant. So kapag ang pinasok niya po sa private or sa BPO o di kaya po sa mga industry, usually po sir, medyo sabihin po natin mas mataas naman po siya kumpara sa informal work o di kaya po sa government work na entry level. Kasi mahirap din pong makapasok sa government given po na sa unang pasok mo, it's either contractual ka po or COS. And then kailangan mo pa mag-take ng mga certifications or eligibility para ma-permanent. And ganun pa man po, kulang pa din po ito. Dahil nga po sa inflation throughout the time and sa
mga crisis po na kinakaharap natin. Sobrang mahal na po yung presyo ng mga rent, ng food, ng accommodation, ng transportation. And alam naman po natin na isa po yung NCR sa most expensive cities around the world. So, yun po sir, hindi po talaga siya magsasapat. Parang para lamang po sa sarili yung sahod mo kapag entry level ka. Parang hindi pa po siya kayang makapagbuhay ng pamilya kung may family ka po or kung may mga dependents po or umaasa sa'yo. Pagdating naman po sa province, relatively mas mababa po yung sahod. Pero kung malapit naman po yung bahay mo or bahay nila sa pinagtatrabahuhan, mas makakatipid naman po sa transportation o di kaya sa food na kung saan mas mababa rin po yung prices ng ilang commodities. So yun po yung challenge po sa ating mga fresh grad. Okay po, yun. At ito, Sir Iboy, para magkaroon ng inspirasyon or motivation yung ating mga fresh grad sa paghahanap nila ng trabaho. Para sa inyo, sir, ano ba yung top 3 na skills yung hinahanap po ng mga company ngayon na siguro wala sa curriculum ng karamihan ng colleges? Halimbawa, kung technical man o soft skills, mga ganon, Sir Iboy. Opo sir, napakagandang katanungan po. Ito nga po mga fresh grads po natin, once po mag-graduate na, tinuturing na po talaga silang unemployed. Ang tawag po dito sa economics ay frictional unemployment. So para mas makahanap po sila ng trabaho, ang requirements po kasi lagi sa ating mga employers po, kailangan po may experience, work experience. Yan po yung hinahanap. Kadalasan po, yung mga applicant po natin, wala pa naman po talagang experience. Ang kanilang experience lamang po ay yung OJT or internship or practicum na tinatawag. So pwede din po nila yung maggamit or maggawa. Since po na napakaraming competition po, mataas po yung competition, and kadalasan po may mga degree naman lahat ng applicants. So ang labanan po talaga sir, hindi po base na sa degree or base po sa diploma. Dahil kadalasan ng mga applicants may diploma. Magkakaroon ng po sir ng labanan, unang-una po, yung tinatawag nating mga technical skills. Very useful po sir yung mga technical skills. Aside from academic skills po, kailangan, maliban sa mga academic skills, ano pa yung kaya mong gawin or kayang i-offer sa isang company or sa isang employer, maliban po sa kayang gawin ng other applicants. So kailangan po ma-develop sa isang graduate or sa isang aplikante yung kanyang tinatawag po na uniqueness, unique skills na pwede niyang ma-offer. Tapos importante din po sir yung communication skills kasi paano niya po i-offer ang kanyang sarili or parang ibebenta ang kanyang sarili kung hindi niya po ma-present ng maayos kung ano man po yung kanyang kayang gawin sa isang company. So importante po sir yung communication. Yung soft skills po, this is very important din po. Kasi sa ngayon po, napaka-advanced na po natin, parang rigorous na yung mga knowledge, yung training po laging advanced, nakafocus po tayo sa mga theoretical aspects, pero kadalasan nakakalimutan po yung mga soft skills. So yung mga simpleng skills po na tinuturing po natin simple lang, pero malaking bagay din po siya. Kailangan po kasi holistic yung isang applicant. Parang well-rounded po. The term po sa economics is well-rounded employee. Yung hindi lang po siya magaling sa isang area, kundi kaya niya pong gawin yung marami pang areas. So, yun po sir yung kailangang ma-develop sa ating mga fresh grad. And usually po, laging may gap. Kasi yung fresh grad po natin, nasanay sila sa classroom. Na ang kaya lang po nilang gawin, yung parang mag-compute, maggumawa ng assignment, mga paperwork lang po. Pero wala pa po silang masyadong background kung ano po yung talaga yung work sa totoong buhay. So yun po yung dapat mo-workout po sir. Habang nagmamature po sila at habang nag-apply ng work. So yun po sir. Okay po, yun. Actually, sir, sang-ayon ako dyan sa sinabi niyo, sir, kasi hindi lang dapat may alam kung mag-a-apply ng trabaho, dapat kakitaan din yung mga ganitong uri ng skills, lalo na sa mga technical and soft skills. Pero dito, sir, move forward tayo, kasi may mga AI na ngayon, tulad nga ng nabanggit niyo po kanina. At para sa inyo, sir, bilang isang economist, totoo ba, sir, na kinakain na ng AI yung entry-level jobs? Halimbawa, BPO, data entry, customer service. And ilang percent kaya, sir, sa tingin nyo yung nandyan si jobs
ang high risk sa automation, Sir Iboy? Opo, sir. Yun po, sir, yung trend sa ngayon. It is both opportunity po and challenge as well. Kasi napakarami po talagang entry-level jobs ang kaya nang gawin ng AI. So, kung mag-hire man po yung company ng entry-level jobs, relatively po, kakaunti na lang as compared po dati na wala pa pong AI or wala pang mga tinatawag po nating automation. So kapag ganito po sir yung mangyayari, magbabawas po sir yung demand ng employers or ng job market po natin in terms of entry-level position. So kapag ganito po, marami pong mga fresh grad ang hindi po talaga ma-hire o makakahanap ng trabaho. Pero ito naman po sir ang parang good news sa ngayon. Kasi yung Pilipinas po sa ngayon, medyo nag-a-adapt pa lang po tayo ng AI. So hindi pa po ito fully utilized sa lahat ng industries. Kaya may chance pa din po yung ating mga fresh grad na ma-hire. And on the other side po, magkakaroon din po sir ng mga new jobs opportunities related din po sa AI o related po sa ating job market. Mga bagong trabaho po ito na kung saan magfa-facilitate po yung mga employers po or applicants ng AI. So later po magkakaroon po tayo ng mga new job opportunities po, mga new hiring po related sa ganitong trabaho. Kaya po ang kailangan gawin ng isang applicant po talaga, and siguro hindi lang po sa part ng applicant, kundi sa part din po ng curriculum po natin, sa part ng school, matrain po kaagad tungkol sa AI yung ating mga estudyante at yung mga nag-graduate na po, kailangan ma-develop po yung skills nila pagdating sa AI. Kasi hindi naman po sila papalitan ng AI, pero papalitan po sila ng mga taong marunong po sa AI. Yun po yung risk. Kaya kailangan po talaga, sa ngayon pa lamang po, parang ma-incorporate na po. May isang subject dapat po or mailagay po sa curriculum po natin yung tungkol po sa AI para makasabay po tayo or makasunod. So, yun po sir. Yung kailangan gawin po. Yun. At ito sir, maisunod kong katanungan. Tanong ito sir sa internet Sumikat itong tanong na ito Diploma o diskarte? Yan yung tanong Para sa iyo, Sir Iboy, importante pa ba sa ngayon itong diploma o talagang tinitimbang na ngayon ng employer sa bawat kumpanya yung portfolio, certifications, ano pa ba, yung mga content na ginagawa o skills? Ano ang masasabi nyo rito, Dr. Iboy? Opo sir, napakagandang katanungan po. Ang take ko po dyan sir, pareho po silang importante. Kailangan po may diploma and at the same time, kailangan din po may diskarte. Kasi kung diploma lamang po yung aasahan natin, halimbawa po, sobrang galing ng isang applicant or sobrang galing ng isang estudyante pagdating sa academics. Pero sa real life po, yung setup po natin sa totoong buhay or sa realidad ng buhay, hindi po setup ng classroom. So mas marahas po at hindi po mabait yung parang mundo pagdating po sa realidad. Kaya hindi po sapat talaga yung diploma. Kailangan po may diskarte po tayo. And alam naman po natin na ang diskarte talaga nakakatulong po sa pag-angat or sa pagiging successful ng isang tao. On the other side po, hindi rin po sapat yung diskarte lang. Kasi kahit ano po yung diskarte po natin, may mga trabaho po talaga na nangangailangan ng diploma. Hindi ka po ma-hire, hindi ka po matatanggap kung wala ka pong diploma regardless kung gaano ka kagaling. So importante pa din po ang diploma. And may mga nag-argue naman po na mabuti daw yung diskarte kasi parang nagyayaman po, nakapag-put up ng negosyo. Hindi naman po kasi lahat magiging negosyante. Hindi rin po lahat magiging mayaman. Kasi yung ekonomiya po natin kailangan mabalanse. So kung lahat po kasi magkaroon ng negosyo, so hindi rin po mababalanse po yung ating bansa. And magkakaroon din po ito ng mga negatibong epekto sa ating ekonomiya. So kailangan po talaga sir, parehong pahalagahan yung diskarte at yung diploma. So yun po. Okay, yun. Ayan, isa pa yan sir sa sinasang-ayunan ko ng husto sa mga sinabi niyo sir. Talagang kailangan parehas kasi siyempre nasa Pilipinas. 'Pag walang diploma dito sa Pilipinas, parang ang liit ng tingin ng tao Tapos pagka diskarte lang minsan, kailangan din talaga ng diploma. Marami kasing nagtuturo sir sa
internet na yun nga, wag nang mag-aral, yung pang-tuition ibigay na lang sa amin para, payayamanin daw kuno sila, mga gano'n, eh. Pero dapat may diploma and meron pa ring diskarte o parehas, i-incorporate sa buhay natin. Pero ito, sir, maisunod kong katanungan po ano, mas marami sir ngayon yung ano, yung, remote or hybrid jobs, na fresh grads, versus pre-pandemic or alin sir yung mas marami, yung hybrid jobs na ba or for fresh grads or nung pre-pandemic pa? And ano kaya sir yung ano, yung, or maiko-consider ba ito sir na disadvantage? Kasi less monitoring sa office o hindi naman po, Sir Iboy? Na magandang katanungan po, sir. Yun nga po yung trend po, sir, na mangyayari na nagsisimula na po or nagsimula po nung pandemic hanggang sa ngayon po nagkaroon na po talaga ng mga ganitong trabahong hybrid. Maganda naman po siya, sir. Depende po sa industry or sa sector po. Let's say may mga hybrid po tayo. Yung mga trabaho po ng BPO, minsan po naka-hybrid na din. Yung sa academics po, yung pagtuturo, minsan hybrid na din po. Marami po, sir, ang pwedeng gawing hybrid. Marami din po ang pwedeng gawing online. Pero may mga trabaho pa din po na mariretain po talaga as on-site kasi kailangan po talaga mag-report physically sa work. Wala naman po, sir, problema sa ganitong setup. Katunayan nga po, advantage po ito. Kasi may mga pag-aaral po or research na nagsasabing yung mga naka-work from home po or mga nag-work sa hybrid setup, mas productive po sila, sir, or mas efficient as compared sa mga nagtatrabaho po on-site. Kasi unang-una po, kontrolado nila yung kanilang oras. And another thing po, kapag hybrid, output-based po yung ginagawa. So regardless po kung anong gawin man ng employees sa loob ng kanyang bahay, as long na nagagawa niya po yung kanyang trabaho at nadi-deliver niya po yung kanyang mga outputs or mga deliverables, mga targets, wala pong problema sa ganong setup. So maganda po ito, sir. And sa susunod na mga taon, mas marami pa pong trabaho ang lilipat po sa hybrid. Lalo na po't may mga crisis tayong kinakaharap po. Yung mga oil crisis, mga transportation, minsan po yung mga sakit gaya ng pandemic or COVID, mga sipon po. So mas safer po, mas safe po yung mga employee natin kapag nagtatrabaho lang sa loob ng bahay. Yung parang magre-report lang po sa office mga 2 days or once a week or twice a week, mga ganun po, sir, na setup po. So, maganda po siya, sir, overall. Opo, iyon. At eto sir, sa mga yun nga, sa mga fresh grad para maengganyo pa silang maghanap ng trabaho. Saan ba sir mas maraming hiring ngayon? Yan, ang mga tanungan eh. Sa big corporations ba o sa mga MSMEs, mga startups? Saan ba sir mas mabilis ang career growth, Sir Iboy? Po, sir. Bago ko po, sir, sagutin ang tanong na yan, parang ipapaliwanag ko muna po yung scenario po natin sa Pilipinas. Yung bansa po kasi natin, sir, yung Pilipinas po, may problema po talaga siya sa labor market. May problema po siya, sir, sa job market po natin. Ang nangyayari po, napakaraming supply po natin. Tayo, mga workers, ang tawag po sa atin supply sa labor. Napakaraming workers po. Pero on the other side, kakaunti po yung trabaho. Kaunti po yung demand, labor demand. Kaunti po yung mga employers po natin. Ito po yung reason why may mismatch. Ito din po yung rason why confident po ang mga employers na kahit may umalis, kahit ano man yung pasahod, as long na sumusunod po sila sa regulation, current regulation, magagawa pa rin po nilang maging operating yung kanilang negosyo. Yan po yung reason why mababa po yung sahod sa ating bansa. Kasi napakarami po talagang workers pero kulang yung trabaho. So ang magiging advice ko po sa ating mga fresh grad, lalo na po, sir, sa mga naghahanap ng trabaho, lalo na po dun sa mga bata pa naman, explore the world po or take the risk. Go out of your comfort zone. So, kasi po, kulang po talaga yung trabaho sa Bicol. Hindi po lahat ma-accommodate ng Bicol. Kaya okay naman pong lumipat or pumunta ng city, kahit mag-abroad po, kasi magbe-benefit pa din naman yung bansa through remittance. So yun po yung pwedeng gawin ng ating mga fresh grad po or mga
mga batang applicant. And on the other side naman po, kung gusto po talaga nila dito sa Bicol magstay or mag-work, pwede naman po silang mag-attend ng mga job fair. Pero yung chance po na ma-hire dito, medyo kakaunti lamang po. And another thing, marami din pong hiring, sir, sa industry or sa private sector. Ito po yung mga pribadong negosyo, lalo na po yung mga large corporation. Laging may hiring po dyan. Kaso po yung mga large corporations po natin, mga large companies po, relatively, nasa city po sila. So kailangan pa pong dumayo ng ating mga applicant. In terms naman po sa gobyerno, pwede din po silang mag-apply. Pero yung chance po na ma-hire dito, napakakaunti. Kasi marami pa din pong graduates mula pa po noong mga unang taon, ang wala pa rin pong trabaho. And kahit nga po mga eligible na, may mga eligibility na, pasado na po sa mga civil service exams, wala pa rin pong mahanap na magandang trabaho or maayos na trabaho. So, pwede din po, sir, sa mga retail and mga supermarket mag-apply. Pero kapag ito po kasi yung ginawa, magiging underemployed po sila dahil hindi po magmamatch yung skills nila at degree dun po sa work na pinag-a-applyan po nila. So, challenge po talaga. Wala po akong mai-recommend na parang specific na sector na maraming hiring dahil challenge po talaga. Alam naman po natin sa ating bansa na may problema po talaga siya ngayon. So sana po in the future mas ma-develop po ito ng ating government at mapa-improve po yung system po natin. So yun. Okay po, yun. Eto, Sir Iboy, mga ilang katanungan na lang po, para sa iyo, sir, ano ang mas mainam? Magtrabaho dito sa Pilipinas o mag-work abroad? Kung kaya rin lang, Sir Iboy. Napakagandang katanungan po, sir. Depende po sa magiging goal or pangarap po or ambisyon ng isang tao. Kasi po kung yung isang tao, ang gusto lang niya po ay mabuhay ng simple, parang nakakaraos lang po araw-araw, nakakain lang po 3 times a day, and kasama niya po yung family niya, mga kaibigan, okay lang naman po na dito po sa Bicol or dito lang po sa Pilipinas magtrabaho. Pero kung pangarap niya po ay maiahon talaga sa kahirapan po yung kanyang pamilya, makapagpatayo po siya ng bahay, makabili din po ng mga sasakyan, o kung hindi naman po ganun, parang magkaroon po siya ng mas malaking savings, and gusto niya din pong mag-travel, maka-visit po ng maraming places, mas mabuti po, sir, na mag-abroad. And hindi naman po talaga, sir, sa pagiging unfair or sa reality lamang po yung pinag-uusapan natin. Parang wala po talaga, sir, pag-asa sa Pilipinas yung isang employee na maging successful sa career lang. Sa pagtatrabaho ng 8 to 5, 8 hours a day, wala pong employee ang magiging mayaman or magiging successful. Unless po, mag-business siya or gumawa po siya ng mga napakaraming side hustles, magtinda po siya or magnegosyo, o di kaya po mag-abroad. So, yan po yung sad reality po sa ating bansa. So, yun po, sir. Depende po sa applicant po natin. Yun. Yun ba? Baka mag-abroad na silang lahat, Sir Iboy. Anyway, sir, ito sunod kong katanungan, sir. Medyo controversial ito, sir, itong sunod kong tanong. Pero okay lang, sir, kung kahit hindi nyo po sagutin. Para sa iyo, sir, sa mga mag-aaral ng college, ano kaya, sir, yung naku, baka i-bash tayo dito ng mga audience natin. Ano kaya, sir, yung yung tatlo o kahit siguro mga course na medyo red flag na, paano ba ang term ito? Medyo red flag na, sir, sa ngayon, Sir Iboy. Siguro, sir, sasagutin ko pa din po siya kasi importanteng tanong po ito para din po sa benefit po ng ating mga listeners po and viewers. Ang mga sasabihin ko pong parang disiplina lang po, hindi na po siguro course. Parang yung field po, ito po yung mga nanganganib na field kasi nga po natitreaten na po ito ng technology or ng AI. So nangangahulugan po na kapag pinorso po ito ng isang estudyante or ng isang applicant, maaari po, sir, na dumating po yung araw na wala po siyang mahanap na trabaho kasi po maaari po silang palitan ng AI or ng technology. So, una-una po, sir, yung
mga clerical na trabaho po or mga clerical work po. So ito po yung field na nakafocus po sa pagsusulat, sa writing po, sa pag-encode, sa pag-input po ng data. So nanganganib po ito, sir. Mga clerical na trabaho po. Kasi kaya na po itong gawin ng technology po natin. Isang command lang po sa AI, makakapagsulat po siya ng mahaba. Pero iba naman po, sir, yung writer talaga. Yung parang author ka talaga ng libro or literary works. Iba naman po yun. So siguro po sa ating mga estudyante, kung maaari lang naman po, iwasan po natin or wag na po tayong mag-enroll sa mga kurso na nakafocus po sa mga clerical work or clerical duties. Kasi kaya na po itong gawin ng technology. Ikalawa po, yung bookkeeping po. Siguro po, aware po ang ating mga listeners tungkol sa bookkeeping. Ito po yung paraan na nagre-record po ng mga financial transaction, nagko-compute po ng mga gasto, ng mga revenue. Alam naman po natin na kaya na din po itong gawin ng technology dahil may mga software na po tayo. So, iba naman po yung tinatawag nating accounting. Kasi yung accounting po, advanced analysis po ito. Hindi pa po ito kayang gawin ng AI sa ngayon. Pero yung bookkeeping po, kayang-kaya na po itong i-replace ng technology. So, kung magpo-focus po tayo sa mga ganong skills, sa mga ganong parang larangan, maaari po tayong palitan in the future. So, yun po. At pangatlo po, na nanganganib po na palitan po ng AI, yung mga baka may ma-offend po. Siguro gawin ko na lang po, yung mga nakafocus po sa communication po, sir. Kasi po, kaya na din po itong gawin ng AI. Iba naman po, sir, yung journalism or yung mass communication. Hindi po yon. Yung mga course po na nakafocus po sa pagde-develop ng mga parang speech po, mga ganon. So, kaya na po itong i-replace po ng AI. So, yun po, sir. Okay, yun. Eto, sir, last na lang pong katanungan. Ano naman, sir, ang maipapayo nyo doon, sir, sa mga naghahanap ng trabaho pero kulang yung credential? Halimbawa, paano niya ako makakapaghanap ng trabaho? Ang tindi ng kompetisyon. Hindi naman ako college grad. May mga ganun eh. Hindi naman ako nakagraduate ng college. Hanggang high school lang yung natapos ko. Paano kaya ako magkakaroon ng trabaho nito? Ano yung may a-advise nyo sa kanila, Sir Iboy? So, sir, ang masasabi ko po or ma-advise sa ganyang parang kondisyon po, wag lang po tayong mawalan ng pag-asa kasi kapag patient po tayo at masipag naman po sa pag-a-apply, most likely po makakahanap din tayo ng trabaho. Pero yun po, kapag ganun po talaga, parang mababa po yung chance kasi nga po napakarami po sa ating labor market ang may diploma, may degree, pero wala pa rin pong mahanap. So siguro po, maghahanap po tayo ng trabaho na parang aligned po talaga sa kung ano po yung kaya natin gawin. And yun nga po, yung nakakalungkot din kasi sa bansa po natin, may issues din po tungkol sa parang palakasan system or backer na kahit po may mas qualified pero ito po yung gusto, siya po yung mapipili. So, yun po, sir, yung mga considerations din. Patuloy lang po sa pag-apply. Sabi nga po, kapag masipag ka naman, tapos desidido talaga, makakahanap ka po ng trabaho. And siguro po sa ganyan din po, wag po natin kakalimutan yung prayer. Kasi naniniwala po ako sa divine intervention. So, lagi po tayong mag-pray para makahanap po ng tamang trabaho po.